Welcome sa part 1 ng ating weekend charting at pag-usapan natin yung mga stock request. So, ito ang ating poll ngayon. So, if you're not yet member ng Facebook, just click the description at para makapag-vote kayo. No? So, marami tayong Facebook group pero ito yung public na pwede yung mawasalinan ng free at makapag-vote sa ating poll. Okay. So, ito na. Pa-summarize na yung ating mga top requested stocks. So, we got 12. Yun. Simulan natin sa number 1, no? GT Cap. So, GT Cap, ngayon ko lang ito nasilip ulit. Sabi, lalim ng binagsak pala nito. Surprising dahil hindi siya sumama sa rally, no? Which is dapat ikasali. Pero kasi March, may dividend siya ng kailan to? April ang payment. Announcement is March 31. Kaso maliit. 43 tsaka 28, 60.8 lang. So that explains, no? Bakit hindi bet si GT Cap baba ng dividends. Wala rin naman siyang buyback. Kaya walang magpupush. Yun. Major support. Layo pa. Initial support. Pwede initial support dito. Yan, kung gusto nyo lang. Pero malalim ang bagsak. Anyway, paakyat na naman ng general market so dapat kasama na to. MACD niya is nasa ilalim so walang moment. 44 wala talaga. Okay, so I think ang pinakamaganda nito, antayin mo munang mag-rally kaysa i-bargainhan. Pero I tingin ko, check natin GT Cap, tingin ko cheap to eh. Ayan all buys, 2% dividends, earnings, 28% year-on-year. Target is 8% sa 2024, pero negative 2. Okay, so yun pala. Earnings niya is 28, negative 27. Ayun. Mukhang below estimate ang kanyang actual result. That's why bagsak ang kanyang current price. No? 8% ang target pero negative 2 pa siya year-on-year. Tinantay nito ang earnings bago ito umakyat. Pag mababa ang earnings, basag yan. Baka dito yan, hulutin. Maganda ang earnings, basag naman yan. So, I think naka-wait and see to si GT Cap. Pero, good earnings. Ayun, sinabi ko, cheap o almost negative 2 estimate to. Sobrang cheap na. Okay naman. Net profit, ROA, ROE, goods. Okay din. Value, okay lang. PE is 4 times, historical is 17. No? Kung bargain hunter ka, pwede. Kaya lang 2% tips doon kalugi. All buys, target price is mga 900. Okay na rin. Kaya lang, kailangan dividends 2% lang. So yun, kung gusto nyo to, edi why not? Pero antayin nyo yung earnings. No? Parang, o kaya kung gusto nyo mag-risk ko dito sa 500, tapos cut pag binasag ang 500. Pero nasa ilalim, no? Wala lang volume masyado. Sabihin walang may trip kay GT Cap. Okay, next. Next is, anyway, kung gusto nyo matuto nga pala bumasan yung mga yan, no? Meron tayong course na offered ngayon, no? Nandito yan sa financial statement and ratio analysis valuation. Yun. Yung dalawang yan, yung mga binanggit ko, no? Pero gusto nyo magbasa ng like yung market outlook na ginagawa or how to predict kung paakyat or pababa ang market, and based on that prediction is decide, hindi nandito yan sa tatlo. Market theories, macroeconomics, index, and index forecasting. So yung tatlo na yun ang kailangan mo kung gusto mo magkaroon ng sound decision
Ito naman is specific for each stock. Paano mag-analyze ng specific stock. Ito naman is how to analyze REITs. This one is how to bottom fish and rebalancing. No? Anyway, that is March 15 pero na-extend yan hanggang next week. So if you want to join and still avail the early bird price, then just message me on my Facebook. Pwede rin sa group para mapag-usapan natin. No? At makahabol pa kayo by next week ang start niyan. Okay, so start tayo ulit. No? Next natin is Globe. Si Globe. Kung maganda ang ito kasi kakaibahan. Bumagsak ang market, hindi siya bumabagsak. Ngayong ang market is maganda. Saka naman siya nose dive. No? May kakaiba dito kay Globe. Ang sabi ng management, they will pursue yung listing by second half or kung maganda ang environment. So, basically, paganda naman yung environment natin. Kaya lang magtataka bakit may bentahan kay Globe, no? Pero, no, oversold 22. So, anytime, pwede yan mag-bounce. At kung duda ka talaga na hindi na siya mag-IPO, inventa mo na sa bounce. Okay? So, bihira yan, umapak ng ganong kalalim. Pero, tingnan natin. Ayun, every time na umapak ng ganong kalalim, bounce. Ito, bounce. Ito, bounce din. Ito, yun, nag-console bago mag-bounce. Ito rin, umapak doon, may bounce. So, let's see. I think magpa-bounce yan. Initial resistance niya sa bounce is ito agad. 2-2. Kung malakas talaga, pwede yung bumalik doon sa mga around 1, 2, 3. Yun. Pero tingin ko, dito lang yan sa 2-2. Sagad na yung 2-250, mga ganun. Kung hindi siya mag-announce ng tungkol sa IPO. Okay? Pero pangit nung sell down, no? Maganda sana ginagap up sa close. Pero mukhang patapos na yung bentahan. Cut loss 2,000. Binasag ang 2,000. Okay, let's Globe. Check natin ang FA niya. Globe. Earnings above estimate. So good. So lang problema sa earnings. 4% yield. Okay din. No problem. Kailan ba nagbigay ito? 1% lang last time. Okay. So quarterly. March. So ang next niya is June. Okay. So yun. Okay lahat. Earnings good. PE, hindi siya ganun ka-cheap. Medyo negative 1 ST pero okay pa rin. Accumulate and then tatlong buy. 23% upside target price is 2,580. Okay, so yun. Up to you kung believer pa kayo ni Gcash o hindi. If you don't think na they will continue with their IPO, edi lighten. No? Pero let's see. Maganda naman ng PSE. So kung magaganda ang PSE, malamang tutuloy sila. Kung hindi gaganda, hindi tutuloy o di exit. Okay? So next is SPNEC. SPNEC is may new image na to, no? Hindi na to yung dating SPNEC. So wala tayong cost of fundamentals, so walang kalaman-laman. Kasi siya is hindi pa ganun ka operational pero hindi ganun ka ganda ang earnings. May mga one-offs so may biglang bagsak, baba pati. So, biglang 1,000 pero 182 lang. Tapos 143 negative, di ba? Bigla-bigla. So, hindi pa stable yung company. Pero this is not Leandro anymore, no? Ang may hawak na nito ng majority is si MVP na. So, yun na nga. New image, MVP at MVP wants to backdoor yung kanyang M-Green dito sa SPNEC. So, magiging M-Green na to. Well, hindi natin alam po anong
valuation ng M-Green. Pero ayun, base sa chart, nag-breakout kasi alam nilang may catalyst na papalabas. So, ganyan ang insider. Siyempre sell on news. Buhos. So, nakabenta din tayo dyan. Nakibenta. Pero I think this one has play. Ang maganda dyan is pag nag-pull back dun sa breakout point dyan. Yan. Mga 119 or yan, 117. Pag nag-pull back dyan, then baka pwedeng mag-re-entry and hanggang may kwento about the backdoor, makiat, no? Nga lang, aralin natin kung gaano kaganda yung magpa-backdoor. So far, wala pa tayong data kay M-Green. Pero pag tagal-tagal, lalabas yan, magre-release yan. At malalaman natin kung worth it ba, no? Baka naman hindi. Pero, syempre, habang wala, speculation yan, naakit yan. Kaya nga lang, ingat sa mga laro. No? Kaya nito, kung hindi ka nagbenta dito, sayang, ang laki nang nawala. Okay? So, kailangan talaga ay marunong magbenta. Okay? So, next. Next natin. Ali. Ali. So, Ali is lalim. Parang si GT Cup. May guhit pa tayo dun. Ali, kung babalik ng 20, pwede. Pero testing na yung major support, no? Yung 22. Nasa major support na siya. Hopefully, maka-breakout yan dyan. So, ngayon, parang hindi pa. Ayun, nag-ano pa siya, nagko-consolidate pa. Hindi pa makalaya. Dapat makalaya siya dyan. Hanggat hindi pa nakakalaya dyan, ay wag muna, no? TSTS. Ang support niya is nandito sa 22.30 pero struggle siya doon. So, next major support is dito sa 1950. Babagsak pa ba ng 1950? I'm not sure. Pero for now, ito na yung support niya. Yung late na ginawa niya. Lately. Ayan, 20.87. So, let's see. Pero kumakapal na yung volume niya. Mukhang magsa-sideways na siya mula dyan. Gusto natin makita na dahil hindi naman maganda properties, pero recovering na yung economy mo. Gusto natin makita mag-sideways. Ayan, bago natin pasukin. Hanggat hindi pa nag-create ng sideways at lower low ang ginagawa. No touch, no? Ito, gusto natin na mag-stabilize na yan dyan. Huwag na babasag yung support na yan. Pwedeng mag-touch dito pero saglit lang. Okay, so yan muna for Ali. Huwag mo nang hawakan. Antayin yung mag-sideways, no? Pero goods na yan. Ayan, goods na yung volume na yan. So, pag chinek natin ang FA ni Ali, di ba? Above consensus ang earnings. Laki ng net profit. Yun lang, mababa ang ROA. ROA baba din. Wala namang debt. Laki rin ang current ratio. At PE-wise is sobrang cheap. 11 times historical is 24. 75% upside. All buys that is accumulate. Ang problem lang kung liit ng dividends. Magbigay lang siya ng magandang dividends for sure pag-aagawa niyan. Dahil ayaw niya magbigay ng dividends na malaki, edi dyan lang siya. Okay? So that's Ali. Next is AC. Yun, AC, wakyat no. Pero downtrend. At least umakyat. So, buhitan natin yung malaking downtrend na yan. Ayun. So, yun ang major. At mayroon namang mini. Ayan o. May short term. Yan. Mukhang ano to. Mukhang paakyat na. Na-hold niya na tong level na to. Ayun o. Laging lower low eh. Lower low.
lower low, pero umaakyat naman. Tingnan nating mabuti. Oh, parang tuyot, tuyot yung galaw, konti. Ta's lapit na sa oversold. Malamang resistance yan 'tong ano, MA200 or 620. So, tingin ko kung may hawak kayo is diyan na ang first checkpoint niyan bago mag-retest ulit. Re-entry is dito sa 580. Okay, so yan lang muna for ACE. Yan lang muna for AC. Medyo lumipad na, no? Lumipad na. Congrats sa may hawak. Kung gusto niyo bumili, hindi yan ang panahon para bumili. 9% din naman. AC, goods ba ang FA? Siyempre, parang ano rin yung kaninang tinignan natin, no? Yung Ali. Then, PE, sobrang cheap. At same ng Ali, walang dividends, maliit. 42% upside, target price 857. Okay na din kung long term ka, pwede na yan. Kaya lang kung dividend player ka, hindi pwede sa'yo yan. Lugi sa pag-aantay. Okay? Last is TEL. TEL, nagbigay ng dividends, bumagsak. Alam nyo, good buy itong entry to. Yung good entry point yan, yung dividends na yun. X-date. Kasi kung isipin nyo, yung mga nag-create siya ng head and shoulder. Ayun, medyo tagilid. Pero yung breakout niya dito, nagbigay siya ng entry point doon, 350. So, tutusin, pwede na yun. O, di ba? Up ka na ngayon ng konti. Pero, konti lang. Pero ang mahalaga, nakabili ka sa 350 ba? Tapos, meron kang regular dividends na 7%. So, not bad, di ba? Maganda naman ng FA niya, nga lang, below ang earnings consensus. Pero cheap. Diba? Cheap yan. Plus, may 28% upside ka naman. May 7% ka pa habang nag-aantay. So, okay din po si TEL. No? So, I suggest, talagang gusto mo ng TEL. Ayan, di ba? May range niyan dyan. So, ang range niyan is ito. So, abangan nyo ulit. Next na mag-dip dito sa 340. Yan ang magandang entry. Pag binasag yan, next support niyan is nasa 1.3. So, yun ang next buy. Okay lang kasi may dividends naman. Yun, ang risk mo lang yan is 2.8%. Ang upside mo naman is 4.8. May dividends pa. So, pwede ka maglaro talaga dyan. Dito, pwede bumili dito. 1.3. Pero hindi na siya umaapak ng 1.3. So, pwede na sa 1.340, mga ganun. Okay? Ayan, oh. Mukhang aakyat na yan. Or kahit di siya umakyat, okay lang. Bayad ka naman sa pag-aantay. Okay? Kasi kung isipin natin, uptrend, downtrend, nag-sideways na, higher range na. So, most likely, short term going up yan. Okay? Oh, ganda naman ng MA, oh. Ganda ng MACD. Okay. So, yun lang for 10. So, yun, we're done sa part 1. So, thanks for watching. I hope you learned something. And if you want to share this video sa mga friends niyo, sa mga communities niyo, then feel free to share para mas marami tayo natutulungan. At the same time, syempre, natulungan niyo rin ako na dumami yung views natin at mga subscribers natin. Yun. Yun, mamaya kita hits part 2. Ito naman ang ating mga pag-uusapan. Yan. Thanks for watching. Kita hits sa ating part 2.